Magandang hapon po. Narito po ako upang ibahagi sa inyo muli ang salita ng Diyos. At nais ko pong talakayin ngayon ang pagpapanumbalik ng tao mula sa kasalanan tungo sa Diyos. Kaya magbabasa po ako ng isang bahagi ng salita ng Diyos sa Biblia po, upang ito po ang ating talakayin sa hapong ito. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang Roma 6:4. Babasahin ko po sa inyo. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, kaya hindi naman tayo'y nakakalakad sa panibagong buhay. Nais ko lang itong ibahagi kasi po ito po ay mahalaga, kasi po napakaraming mga Kristiyano pabalik-balik na lang na laging nagkakasala. Hindi nila alam kung paano ang gagawin na lumakad. Tingnan mo yung huling salita. Tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Alam niyo kung bakit? Isang bagay lang po ang hindi nawawala sa kanila. Tingnan mo, ang pinagmula ng ating kasalanan. Yung Roma 3:23 po, ang sinasabi doon. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po ay ang salita na nagiging dahilan ng atin pong mga kasalanan. Kaya wala pong nakakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, ang tatalakayin natin, kung sinabi ng Biblia yon, paano natin magagawa ng paraan? At paano natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos? At nakalagay din po sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. So lahat po tama yung sinabi sa Roma 3:23 na tayong ay hindi nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayun po, kung tayo ay inilibing kasama tingnan natin, babalik po tayo doon sa Roma 6:20, sa Roma 6:4. Kaya tayo inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Kung titingnan po natin, balikan po natin yung Marcos 1:4, na ang nakalagay doon po ay si Juan, na ang tao ay kailangan mabautismuhan ng pagsisisi. Ang bautismo po, yun ang katotohanan po, ay yung pagsisisi sa ikakapatawad ng kasalanan. Malinaw po, ang bautismo na ipinangaral ni Juan, bautismo po ng pagsisisi. Sa kadahilanan na yun ang paraan sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Marcos 1:4 po. Ngayon, ang pamamaraan po ng pagpapanumbalik sa Diyos ay ang pagsisisi at ang pagtalikod po sa kasalanan. Kung titingnan po natin yung Juan 3:3, ang sinabi doon, except a man can be born again, he cannot see the kingdom of heaven. Sinabi po ito ng Panginoon kay Nicodemo. Dahil nagtanong siya kung paano niya maabot ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Ngunit isa po ito sa mga requirements na sinasabi nito ay talikdan po natin ang ating mga kasalanan. Yan lamang po ang paraan. Pero bakit ka magtataka kung bakit ang mga tao ay hindi nakakaalis sa kasalanan? Kung titingnan po natin yung Roma 6:6,
nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa cross upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa. Tingnan mo, ang nangyari po nung mamatay si Kristo sa cross, nang siya ipinako, na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa cross. So sa makatwid, kasama ka na naipako sa cross upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa. At upang tayo'y hindi na magpapaalipin sa kasalanan. Nakakalungkot po. Ang lumalabas po sa bibig ng tao, doon po nakikita ang salita na nanggaling sa puso. Pag marumi ang nilalabas ng bunganga mo, sa yung salita sa iyong bunganga, nangangahulugan po, makikilala mo yung isang tao na siya po ay alipin ng kasalanan. Kaya po nga ang lahat ng tao ay binabahagi ko to sa inyo para tayo ay manumbalik lahat sa Diyos. Wala po tayong tatakasan. Kaya po, yung iba kasi, nakakalungkot nga po, tayo po ay bansang Kristiyano. Pero po ang ginagawa natin, wala pong takot sa Diyos. Panluluko, pandaraya, pagsisinungaling, pagnanakaw. Nakakalungkot po, ang Pilipinas po ay tinatawag po na Kristiyano. Pero po si Kristo sa kanila ay wala sa puso. Sa totoo lang po, para sa kaalaman ng lahat, ang totoong Kristiyano po, yun po ang mananampalataya ni Kristo. At yun ay may mga takot kay Kristo, at yun ay sumusunod kay Kristo. Kung titingnan po natin ang katotohanan, iyon talaga ang totoo. Ang sinasabi pong Kristiyano, malinaw po. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung katotohanan. Ang Kristiyano po ay mananampalataya ni Kristo. Ang sino mang hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi po siya totoong Kristiyano. Ang mga Kristiyano po na totoo ay may Kristo sa puso. Kaya binabahagi ko po sa inyo ang salitang yan, sapagkat yan ang katotohanan. Ngayon, kailangan po natin talikdan yung kasalanan at wag na po nating balikan. Kaya nga sabi dito sa 4 kanina, kung kaya tayo inilibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, iyon ay bautismo po ng pagsisisi. Upang talikdan natin yung ating kasalanan at lumakad. Tingnan mo ang last part. Tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Bakit? Ayaw ng Panginoon na manatili tayo sa kasalanan. Nais ng Panginoon na lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Ganun po tayo kapahal ng Panginoon. Kaya ayaw niya na manatili tayo sa kasalanan. Kaya nais ko po mga kapatid na ibahagi ito sa inyo upang talikdan po ninyo ang kasalanan at wag na kayo mamuhay pa sa kasinungalingan, sa kadiliman. Talikdan na po natin yung ating mga kasalanan at lumakad tayo sa panibagong buhay. Ayan po yung sinasabi ng last part. Ayan po nang nais ng Panginoon sa atin. Hindi yung mananatili sa kasalanan. Hindi po tayo magpapagapo sa kasalanan ni Satanas. Ang kasalanan po sa sanlibutan ito ay pakana lahat ni Satanas. Kaya nga ang nais ng Diyos na tayo makalakad sa panibagong buhay. Talikdan na natin po ang mga kasalanan na ginagawa natin
at lumakad tayo sa panibagong buhay. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya maraming salamat po na sa hapon na ito, kung nais ninyong manumbalik sa Panginoon, pagsisihan po ninyo ang inyong kasalanan at talikdan ninyo po ang inyong kasalanan at tayo'y lumakad sa panibagong buhay tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Mabuhay kayong lahat.